1:1-5. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harap ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa araw na ito at sa pagkakataon na Ikaw ay katapuin namin sa iyong iglesia. Tinapad mo yung pangako na Ikaw ay narito, Ama. Dama namin sa aming mga sarili na Ikaw ay narito at bayan mong itanghal namin at lulhatin ang iyong dakilang pangalan na may kapangyarihan sa buong sanglibutan. Panginoon, Ikaw lamang
ang Diyos at dakila, at niluluwalhati namin at itinataas, sapagkat ikaw ang may kapangyarihan sa buong sanglibutan, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating sambilain ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw, nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Energy, energy. Sabihan mo yung katabi mo, good morning, kapatid. Good morning. Medyo tapikin mo para magising. Yan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang napakagandang umaga ngayong araw. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo kung nakangiti. Nakangiti. Ayan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Handa na ba kayong umawit, sumayaw para sa ating Lord? Amen. Hallelujah. Tayo na pong umawit, sumayaw. Aawit, sasayaw. Yes. Woo! Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Sayaw, luwalhatiin, ipalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Woo! Hallelujah! Patuloy po tayo. Let's praise God. O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Tayo mawit, aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon, aawit, tayong lahat, papalakpak, sisigaw, hallelujah! Nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon, ngayon, kailanman, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Woo! Purihin ang Panginoon, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Ayan. Ito pong grupong ito talagang full of energy. Yung mga nandun medyo hindi pa masyadong gising. Pero ganun pa man, gusto ko pong magbigay ng konting kwento. Isang kwentong maikli. Sana maikli. Alam niyo po sa office, I've long wanted to somehow dun sa group ko share God's word. I've been praying for it. I've been asking God, sana magkaroon ako ng chance to share to them God's goodness, faithfulness sa buhay ko. Although there are times, pag nag-gather kami, kasi we have weekly meetings, unti-unti, meron akong konting kurot ng kwento, si Mami G. And praise God, last week, God answered my prayer. In one lunch, over lunch, Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Nagkaroon bigla kami ng kwentuhan about each one's struggle, each one's experience. Meron sa kanila ma-attend na ng Christian church.
pero nag-stop. Merong isa, puno ng challenges sa buhay niya to the point na he gave up trusting God. Merong isa talagang may sakit, pero parang nawala na ng pag-asa. So I told them, God is good all the time. And God is able to do exceedingly, abundantly, above all we can ask, think, or imagine. Sabi sa Jeremiah 32:27, ako ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. God is our God who specializes on everything, on the impossible actually. At ginawa na niya, na-prove na niya, doing the impossible, even long before. Purihin ang Panginoon because lahat ng mga bagay na nasa puso natin, ng dalahin natin, ng naisin natin, He only wants us to tell it to Him directly. Sabihin mo sa Panginoon. And God will answer that in His right time. Amen? Purihin ang Panginoon sapagkat siya ang Diyos ng lahat ng bagay. He is all-powerful, omnipotent. Purihin ang Panginoon sapagkat kaya niya, kapatid, lahat ng bagay na mayroon ka ngayon. Walang mahirap sa Panginoon. Thank you, Lord. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. We praise you, we thank you, we glorify you. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. Purihin ka, Panginoon. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin, higit sa aking ni minsan ay hindi na kulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kailangan, higit sa aking ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord Jesus. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo. Hallelujah. You look into our hearts, Panginoon. Please bless us. Higit sa aking kailangan. Purihin ang Panginoon.
sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Bawat araw, yes Lord Jesus, bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ulitin po natin, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord Jesus. Walang imposible sa'yo. Kaya mo po ang lahat ng bagay. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We thank you, Father, for everything. Tulungan mo kami, Panginoon. Please, look into our hearts, Lord. Whatever we have right now, ang aming mga dalahin. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Yes, Lord Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man,
maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. We thank you, Father. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo. We pray for these persons na right now, Panginoon, ay may dalahin sa buhay nila. We pray, O God, for each one, Panginoon. Whatever it is na bumabagabag sa kanilang puso, sa kanilang katauhan, Panginoon, please be with them. Ikaw ang the only answer to our prayers, Lord. We thank you, Father, because you are always good and you are always with us. Thank you, Lord, for being a great provider. Thank you, Lord, for being there. Kahit we displease you, Lord, kahit we fail you at times, Panginoon. Lord, sandaling ito, itinataas ko ang lahat ng mga bagay in this worship. I praise you, Lord, for the praise and worship team sa nangyayaring workshop kahapon, Panginoon. I praise you because we have a church that cares. We have a church that nurtures and helps us to improve our ministries. I thank you, Lord, because there are people who gives us appreciation. I thank you, Lord, for everyone. I also pray and lift up unto you. Mamaya, Panginoon, ako po ay nasa UCC Taytay and they invited me to conduct Praise and Worship Expo. Please bless me. Wala po akong kakayanan, pero ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng strength, ng wisdom, and everything, Panginoon. Thank you, Lord, for these people who appreciates us. Thank you, Lord, for this church who thinks na we can help them. Thank you, Lord, through you, sa pamamagitan mo, ito ay mangyayari, Panginoon. And we ask this because we know na kaya mo ito. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. And you have been faithful, true to us time and again. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, purihin ang pangalan mo, Panginoon. We thank you and we praise you. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord. From the grave to the sky, Lord, I lift your name.
Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kadalasan ay tunay na nandoon lagi dapat ang ngiti, tuwa at galak kapag nandito tayo sa templo ng ating Panginoon, sapagkat nandito na naman at marami na naman siyang ituturo ng mga aral, yung mga tuntunin niya at yung mensahe niya sa atin ngayon pong umagang ito. Ito po ay yung topic natin, the marks of excellent ministry. At napakaganda po ng topic natin ngayong umagang ito, yung primary o yung pangangailangan, yung heartfelt concern. Laging binanggit dito yung heartfelt. Tao sa puso, tago sa puso, basta nandoon. Yung heartfelt concern natin sa ating kapwa. At ito po ay sa matatagpuan natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 3. Actually, ito pong 1 to 12, buong chapter po yan, not chapter 3. At iisa-isahin po muli natin ang ating pag-aaral. Hihimay-himayin po natin. Ngayong umagang ito ang ating pag-aaral. At alam ko to, na-lecture na ng aking may bahay na kapatid na Doris at ni Elder Lady sa mga YA. Kaya nagkaroon na sila ng preview sa aming mga mensahe ng aming predikador Jojo, kasi nagkaroon na sila ng preview. Ito pong aming mensaheng ito. Love at concern. Love at concern. Pagmamahal at pag-aalala. Itong dalawang ito ay palaging magkasama at di maaring paghiwalayin. Bakit po ba? Di ka magiging concern sa isang bagay o isang tao kung di mo ito minamahal. Di ba? Totoo po naman yon. Bakit ko pagtutuunan ng aking pag-alala, yung concern ko, pag hindi ko naman minamahal? At halos imposibleng pagdating sa mga minamahal mo, di ka magbibigay sa mga ito ng iyong atensyon at oras. Dito po ay ipinamalas ni Apostol Pablo itong dalawang katangiang ito sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Sa mga talatang ating pag-aaralan, ating tunghayan kung paano ipinadama ni Pablo ang kanyang heartfelt concern, taus-pusong
pag-alala para sa mga taga-Tesalonika at sa kanilang paglagong espiritual sa kabila man ng iba't ibang mga hadlang. Makikita po natin yung appointment to affliction. Bakit ipinadala ni Apostol Pablo si Timoteo sa mga taga-Thessalonians? Babasahin po natin ang verses 1-3. Sabi po dito, kaya naman, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Pinadala niya si Timoteo upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. Paul wanted Timothy to do two things. Dalawang mabibigat na instruction ang ibinigay ni Apostol Pablo kay Timoteo. Una po ito, to establish. Ang pangalawa, to encourage the Thessalonians regarding their faith. Gustong malaman ni Apostol Pablo na nandoon at maging matatag. At nandoon, maging matatag ang mga taga-Thessalonica sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. At sabi nga dito, that no one should be shaken by these afflictions. Ano po ba itong mga afflictions na basa natin kanina? Ito po yung mga challenges, paghihirap, mga suliranin, karamdaman, dumarating sa buhay ng isang Kristiyano o mananampalataya. At ito ay tinatawag lagi nating pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang number one goal dito, upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Yung pag-uusig pong yan, yun po yung mga afflictions. Pagsubok sa buhay natin sa panahon natin ngayon. At palagay ko, yung pag-uusig, meron din yan eh. Sa panahon natin ngayon, napakaraming ang umuusig sa atin. At napakaraming mga fake news o balita, lalong-lalo na sa mga pananampalataya. At kadalasan, itong pag-uusig na to, ang kagustuhang ang layunin nito ay upang makipag-compromise ang bawat isa sa ating mananampalataya, mga Kristiyano, sa takbo ng mundong ito. At sabi nga diyan, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Gustong sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, huwag kayong mag-alala sapagkat yung mga nararanasan yung paghihirap, nararanasan yung karamdaman, nararanasan yung challenges,
sa inyong mga buhay was in God's control. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, kontrolado niya ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Higit sa lahat, sa takbo ng sanlibutang ito. At iyan ay part lang ng normal Christian life. Suffering was good enough to teach Jesus. Makikita natin nung nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo at nabubuhay siya dito sa sanglibutang ito. Sabi nga po sa Hebreo 5:8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Mga kapatid at mga magulang, dumarating sa atin ang paghihirap, dumarating sa atin ang mga challenges sa ating mga buhay, dumarating sa atin ang mga karamdaman, dumarating sa ating buhay. Iisa lang po ang layunin ng ating Panginoon dito. God teach the believer perseverance, obedience, pagsunod sa Kanya, how to comfort others sapagkat napagdaanan natin yung mga bagay na yon, and deeper fellowship with Jesus in trials. Ang pangalaw po, affliction should never surprise the Christian. Kadalasan, kapag dumarating ang matitinding pagsubok, challenges sa ating buhay, bagay, nandun talaga at nabibigla tayo. At kadalasan, minsan, nanghihina tayo. Pero sabi nga dito sa verse 4, ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo ay uusigin. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo. At gayon nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. When Paul was with the Thessalonians, ay kanya nang itinuro na kasama na sa buhay ng isang mananampalataya ang mga pagsubok at paghihirap. At dito, ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay or will be tested. Kapag dumating yung mga pagsubok, mga suliranin, paghihirap sa ating buhay, mga karamdaman, ano po ang unang delikado sa mga Kristiyano o mananampalataya? Yung pong kanilang pananampalataya. Yung pong kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. Yan po ang nakasalalay dyan. Kaya talagang alalang-alala si Apostol Pablo, kaya ipinadala niya si Timoteo sa mga taga-Tesalonika. Ano po yung urgency to? Sabi nga sa verse 5, kaya nga, nang hindi na ako makatiis, nag-aalalang maigi si Apostol Pablo, kaya nga nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo. Ito po nga si Timoteo, upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalaala ako baka natukso na kayo ng dyablo. At kung magkagayoy, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Pero makikita natin, dito sa pangalawang natin, na nandun yung Timothy's encouraging report. Napakaganda po ng report, pagbalik.
ni Timoteo at sinabi kay Pablo. Sabi nga po sa verse 6, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya na lagi ninyo kaming naalala at malaki ang pananabik na makita kami gaya ng pananabik naming makita kayo. Nandoon ang magandang balita ng pananampalataya at pag-ibig na nasaksihan ni Timoteo sa mga taga-Tesalonika. At nasabi nga ni Timoteo kay Pablo na hindi sila naniniwala kung anuman yung vicious and false rumors na ikinakalat ng mga ibang false prophets o mga tao roon tungkol kay Apostol Pablo. Ano po ba itong epekto ng magandang balitang ito kay Pablo? Sabi po sa verses 7 to 9, sabi po dyan, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mapapansin po natin na ito pong sulat na ito ay isinulat ni Apostol Pablo na nandoon siya sa Korinto. At sabi nga po sa 1 Corinthians 2:3, noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Pero nung bumalik, si Timoteo dala ang magandang balita ng inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Mga kapatid at mga magulang, ganyan po rin ang nadadama namin. Ang ating mga pastor, kaming mga predikador, at ang ating mga TNPs o tagapaglingkod ng Panginoon. Pag nakikita namin kayo, nasasaksihan namin na kayo'y masigla sa inyong pananampalataya, sa mga gawain sa ating iglesia. Dinagampanan nyo lahat ang inyong ministry, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ay nandoon ang aming kasiglahan. Nandoon ang aming pagpapasalamat sa ating Panginoon at kayo ay nagiging masunurin sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, sumusunod sa mga gawain dito sa iglesia sa Tipas. Tunay na alam nyo na lagi naming ipinapanalangin ang bawat isang kapisanan na bumubuo sa ating iglesia. Ang bawat isa sa inyo. Na patuloy na gabayan, samahan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na pag dumarating yung paghihirap, pagsubok, challenges sa ating mga buhay na nandoon at itetest nito kung gaano kalaki ang ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon.
Paul's joy and thankful heart overflowed because he knew that they did stand fast in the Lord. At ano po yung prayer ng Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica na halos ganito rin ang pananalangin ng lahat ng mga pastor, mga manggagawa ng ating Panginoon para sa kanilang mga pinamumunuan. Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muling naming makita at mapunan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Paul's prayer for what is lacking in the Thessalonians. Tingnan po natin. At nandito na po tayo sa mga huling chapters. Sabi nga po sa verses 11 to 13, loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami riyan sa inyo. Naway palaguin at pasaganain pa ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayoy palakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Ito po yung dalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonians. Nag-e-emphasize ng 3 bagay. At ito po ay napakahalaga po rin para sa ating mga mananampalataya, sa ating Kristiyano, mga buhay Kristiyano sa panahon natin ngayon. Unang-una po, he wanted to be with them so that they could benefit from his apostolic wisdom and authority. Yung pagnanais ni Apostol Pablo na makabalik sa mga taga sa Thessalonians, at makikita natin to sa Efeso 2:20. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na ang batong panulukan ay si Jesucristo. He wanted to be with them. Gusto ni Apostol Pablo na makapiling muli ang mga taga-Thessalonica. He wanted them to abound in love. Gusto niyo makita ni Apostol Pablo na laging nandoon ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya nga sabi nga po sa John 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Nandun yung love and concern sa isa't isa. At ang pangatlo po na napakahalaga, he wanted them to establish in true heart holiness. Taus-pusong kabanalan. Hindi po lang sa labas, hindi po lang panglabas, kung hindi heartfelt, sapagkat ang ating Panginoon ay lagi po sa puso natin nakatingin. At para po sa katapusan, tulad ni Apostol Pablo, magkaroon tayo ng pagmamahal at pag-aalala na tago sa puso o taus-puso sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito nawa ang maging driving force ng ating ministry, lalong-lalo na po sa ating iglesia dito sa Tipas. Magkaroon tayo ng primary concern patungkol sa kanilang spiritual growth at instruct at gabayan natin sila at buong pagmamahal na ipanalangin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin.
Panginoon, marami pong salamat sa mensahe niyo po sa bawat isa sa amin. At nandito lagi, Panginoon, na lagi mong pinaalalahanan kami at tinuturuan na nandoon lagi ang pag-ibig at pag-alala, love and concern sa aming kapwa at higit sa lahat, Panginoon, sa mga taong binigay o pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin para pamunuan namin. Makita nawa, Panginoon, madama nila sa kanilang mga puso't pag-iisip, Panginoon, ang mga itinuturo mong ito sa bawat isa sa amin, na nandoon lagi ang pag-aalala namin, ang taus-puso naming pagmamahal at pagkalinga sa kanila. At lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa mensaheng ito na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon pong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. Sa krusik pinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig magkasama. Tayo pong lahat, awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Suliranin ilulunasan, babaguhin kanyang lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat.
pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Naniyan po sa harapan yung mga sumambit sa karawan para sa pagpapasalamat at basbas.
po'y dadako sa healing prayer. Inaaniyahan po ang lahat ng mga nais na maipanalangin sila for healing, mapahira ng langis, na maaari na pong pumila sa harap. At tayo po'y pangungunahan sa panalangin ng ating Elder Lucy Filio. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa araw na ito na binigyan muli kami ng pagkakataon ng isang prayer, sa isang prayer healing na aming isasagawa sa pagkakataong ito upang tanggapin ang mga bagay-bagay ng mga karamdaman ng mga kapatiran sa aming iglesia. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat nakita po namin sa nakaraang mga panahon, Panginoon, nakita namin kung paano mo pinagpala at pinagaling ang aming mga kapatiran. Salamat po, ang maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Sapagkat naniniwala po kami at lubos kami nagpapasalamat sa mga inilapit namin to sa inyo, sa mga biyayang pagpapagaling sa kanilang lahat. At isang malaki pong kagalakan na makita ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, nagkaroon ng paghalingan sa mga karamdamang na tinanggap ng iyong mga papagpalang, mga makapangyarihang pagpapagaling. At isang kagalakan, Panginoon, na makita namin sila ng ngayon na isama-sama kami na nandaling sumasamba at nagbibigay ng panalangin po sa inyo. Kaya po ngayon, Panginoon, muli po namin inilalapit sa inyo ang iba pa naming mga kapatid sa iglesia na maranas ng iba't ibang karamdamang pisikal, emotional, mga material, mga bagay, mga tigit sa lahat sa kanilang espiritual na buhay. Kayo po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon, na nananampalataya po kami na inyo pong pangagalingin sa magitan ng inyong makapangyarihang pagpapagaling sa aming mga kapatiran na ngayon ay dumaranas sila ng problema. Bigyan mo naman ang kapayapaan at kagalingan ang lahat ng mga anak mo na dumadaing sa mga bagay-bagay na nararamdaman sa aming sa kanilang katawan. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, na inilalapat ko na din namin sa inyo ang aming mga pastor, ang aming mga tagapaglingkod, predikador, mga TMP sa kanilang kalusugan. Panginoon, wag mo pong bayaang maranasan nila mga karamdaman magiging sagabal nila sa kanilang mga paglingkod. Tinataas po namin sa inyo ngayon, Panginoon, ang aming administrative pastor, Pastor Lantan, na ngayon po ay hindi namin kasama. Na dumanas po siya ng isang mapagpalang operasyon. Nagpapasalamat po kami at sa pamagitan ng inyong gabay ay matagumpay na nairaos ang operasyon na ito. At sa pagkakataon pong ito ay hinihingi po namin ang isang complete healing, patuloy na kalakasan po ng aming pastor upang Panginoon ay patuloy niyang at siyang magkaroon siya ng isang malaking kagalakan sa kanyang paglilingkod sa iyong iglesia. Ngayon pa lang po ay pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bagay na ito. At gayon din po, magkaroon ng isang katawan, healthy and strong, walang karamdaman upang makapagpatuloy po sa lahat ng kanyang gawaing paglilingkod. Gayon din po, Panginoon, iparanas po rin po sa lahat ng mga anak mo na pinagaling mo ang isang patuloy na kagalingan. Pansagayon, Panginoon, ay magpatuloy kaming lahat, Panginoon, sa aming mga paglilingkod
at isang kagalakan, Panginoon, na ito ay napakalaking bagay na aming magagawa para po sa inyo. Paglilingkod namin sa inyo at sa pagpakita sa amin ng iyong napakalaking pagpapala, biyaya, Panginoon, at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Patatagin mo naman, Panginoon, ang aming pananampalataya at sa aming mga pagkakataong ito, Panginoon, ay kami po sa aming paglilingkod ay tuluyan namin, Panginoon, makilala ka namin at maibahagi pa namin sa iba pa namin mga kapatid, lalong higit sa aming buong sambahayan, Panginoon. Maging isang malaking pagpapala, Panginoon, ang lahat ng ito sa iyo mga kapatiran na narito ngayon. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng mga kapatid namin na narito upang humingi sila, Panginoon, ano po sa kagalingan sapagkat alam namin kayo po ang aming dakilang manggagamot na magbibigay ng kalakasan. Pagkat sabi nga po ng aming pastor, you have the great control ng lahat ng mga karamdaman sapagkat kayo po ang aming dakilang manggagamot. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, aming pong hinihingiling, Panginoon, na basbasan mo po ang langis na ipapahid ang aming mga tagapaglingkod. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa bagay na ito. At sa pagkakataong ito, Panginoon, nais po naming magpuri at magpasalamat sa magitan ng awit. Sa pag-awit po na isang gandang awitin na tunay na magbibigay sa amin ang kalakasan sa tuwing kami po, Panginoon, ay nagkakaroon ng karamdaman. Ang paglapit namin sa iyo, Panginoon, at pagtitiwala na kayo lang, Panginoon, ang aming dapat tawagan at siyang magkakalinga sa lahat at ang kontrol, Panginoon, ng aming karamdaman ay tanging sa iyo po namin pinagkakatiwala. Pagtibayin mo, Panginoon, na pananampalataya ng bawat isa sa amin at tulungan mo po kami na sama-sama namin maawit habang binabasbasan mo po ang iyong mga anak sa kanilang kagalingan, makapangyarihang kagalingan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, aawitin po namin ang isang awitin na bibigay ng kaluguran sa lahat ng aming mga problema sa karamdaman. Si Jesus. Hallelujah.
kung naging pagsisisihan at tawad ay kakamtan. Siyang naging kagamutan, pag-asa't kaligtasan. Si Jesus inagdagan at asahan sa buhay. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. At tunay, naniwala kami at nananampalataya ang tanging kayo lang, Panginoon, ang pag-asa ng buhay ng bawat isa sa amin. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power, tanggapin natin na hindi naglilikat na pagkapalan Diyos Ama, pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo, pakikipisan ng Diwang Banal ang siyang sumatin ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang pabaong mensahe ngayong araw. Ako ay magmamahal ng taos sa puso sa mga taong pinagkatiwala sa akin ng Diyos dahil primary concern ko ang kanilang spiritual growth. Buong pagmamahal ay papanalangin ko sila upang magbunga sa kanilang pananampalataya. Sabay-sabay po nating sambitin ang ating mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay makakaupo muna. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa ating pong Tipas Unida Church, the church that, para po sa ating mga announcements ngayon pong umaga, ngayon pong October 26, 2025, sa ating pong naging pananambahan, ang naghatid po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan. Tanging awit, Sister Doris Pagsisihan and Fred June Pagsisihan. Gayun din po ang TUC Teen Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Sister Cariza Santa Ana. Hymns leaders po natin, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez. Narration leader, Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa darating na November 2, 2025, sa ating pong pananambahan next week, ang maghahatid po ng mensahe, Reverend Gamaliel Filio. Tanging awit, Sister Kia Madmedu and Sister Krishat Menjola. Gayon din po, TUC Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Sister Kim Moral. Hymns leader po natin, Sister Yvette Balida. Narration leader, Predicador Jojo Filio.
Sa darating naman pong October 30 sa atin pong midweek service and prayer meeting, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong Diakono Miko Magbalana. Patnugot, Sister Cora Ocol. Testimony, Sister Irene Talampas. Tanging awit, Sister Jel Almones. At hymns leader po natin, Sister Ella Sabit. Narito pa po ang mga magiging speakers for our midweek service. November 6, Predicador Jojo Filio. November 13, Predicador June Pagsisihan. November 20, Sister Edith Maglipon. At November 27 naman po, TNP Joey Talampas. Flower sponsors po natin para sa linggong ito, Sister Lorna Rayos del Sol, ganyan din po, Sister Lady San Antonio. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po natin itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid po na Lady Filio para po ma-record. Yan din po para din po sa NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kalob ay maaari po nating ipagkaloob ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation po ay kunin din ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Ang atin din pong prayer meeting ay patuloy po na ginaganap every 6 p.m. via Zoom. Ito po ay tuwing Wednesday at ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Gaya din po ang Bible Study. Ito po ay every Saturday sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Ang BS Family 1 and 2 ito po ay via Zoom at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Ganyan po ang atin pong Sunday School ay nagpapatuloy. Ito po ay ginaganap tuwing ika-8 ng umaga. At para naman po sa mga adult, meron din pong online class. Kahapon din po ang atin pong evangelism team ay muli pong nagsagawa ng Dreamville Mission. Ito po ay pinangunahan ng atin pong Predicador Jojo Filio. Katuwang po ang mga Zakonisa at Zakono. Kasama rin po ang atin pong Elder Cora Ocol. Ganyan din po ang ilang members din po ng kabataan at ng young adults. So yan po, kahapon po yan ginanap ng umaga sa dako po ng Dreamville. Ngayon naman po ay atin pong batiin ang mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan para sa linggong ito. Kahapon po, October 25, Brother Niel Pagkalinawan. October 28 naman po ang atin pong Predicador Jojo Filio. October 28 din po ang atin pong Zakonisa Irene Talampas. October 29 ang atin pong Brother Almario Emosino. October 30 naman po, Brother Dan Baltazar. October 30 din po, Sister Lorna Rayos del Sol. October 31, Sister Cariza Santa Ana. October 31 din po, Sister Lady San Antonio. November 1, Sister Loriana Adre. Again din po, Sister Bea Balida. Again din po sa November 1 din, ang atin pong Zakonisa Lorna Balona. Muli po, happy birthday po sa inyong lahat. At atin naman pong i-welcome ang atin pong mga nakasama ngayon pong umaga. Kung maaari lamang po ay tumayo at kumuhay po sa ating kapulungan. Tinatawagan po natin ang ating mga kapatid na sina Marlinyo Guadayo, Daniela May Guadayo, and Mark Anthony Bautista. Narin po sila sa likod. At muli po, welcome po sa ating Tipas Unida Church. Ngayon po atin pong tinatawagan ng atin pong Elder, Dr. Nep Ordonez. Okay, maraming pong salamat. Thank you po sa ating mga bisita. Makakaupo na po kayo. Yan. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa mga nagbabahagi para po sa ating NOAA project. At ngayon po, para sa appreciation sa mga nagbigay ng last Sunday, meron po tayo ulit raffle.
At ang atin pong raffle ngayon ay kakaiba. Hindi po ito yung ating pangkaraniwang rolls. Ito po, TNP June ay brownies. Yan, brownies squares. So, tingnan natin sa dami ng may birthday, meron kayong makakuha sa kanila nito. So, papabasahin po natin kay kapatid na si Tobana. Sino po ang tatanggap ng ating brownies squares? Samo. Sam O. Sam Ordonez. Congratulations kapatid na Sam at patuloy po tayo magbigay para sa ating NOAA project. Tayo pong lahat ay tumayo. Awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak sa sigaw na dakilain, nagumapag sa piling ko, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. Awit sa sayaw, luwalhati, papalakpak sa sigaw